Magandang umaga sa inyo mga kapatid kay Kristo. Welcome po muli sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para po sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Tayo po mga kapatid ay sandaling manalangin. Banal at dakila namin Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, dinadakila namin ang iyong pangalan. Iluluwalhati ka namin sa umagang ito. Tunay po na kami ay nagagalak sapagkat nagkasama-sama muli kami kahit sa pamamagitan lamang ng social media. Igawad mo po sa amin ang iyong pagpapala at biyaya sa pakikinig namin ng iyong mga salita sa aming individual devotion, personal and family devotion, at sa amin pong mga pananambahan. Ang iyong banal na spirito ang palaging sumaamin o Diyos, magbigay ng kaunawan at karunungan, maging sa gitnang ito ng nararanasan naming krisis. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng salita ng Diyos para sa araw na ito, sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, maaari po nating buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Lucas, Kabanata 24, mga talata 13 hanggang 35. Luke 24:13 to 35. Ito po ang storya tungkol sa paglalakad tungo sa Emmaus. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang pangalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula na mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi, nakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ng kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay wari magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila, at nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala at nawi nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinagpapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap mulingang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya
ang tinapay. Tayo po ay pinagpala ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng kanyang mga salita. Idagdag niya sa atin ngayon ang karunungan at kaunawaan. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa krisis na nararanasan natin ngayon. Sapagkat ito po ay nagpapatibay ng ating pananampalataya dun po sa ating paniniwala na merong magandang bukas na inihahanda ang Panginoon Diyos para sa bawat isa sa atin, sa ating bansa at sa buong mundo. Alam natin hindi matatapos ang lahat sa ganitong sitwasyon lamang, kundi merong mas mainam na kalalagayang inihahanda ang Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay nagdulot ng malaking takot at pangamba sa buhay ng mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sila ay nagtago, ang iba sa kanila nawala ng gana sa paglilingkod, ang iba po sa kanila ay gusto nang bumalik sa dati nilang buhay. Katulad po nitong mga alagad na ito, dalawang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa po ay pangalan niya ay Cleopas, na paalis na po sila ng Jerusalem. Doon po sa daan patungo sa Emmaus ay sinabayan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Ang takot po na naghahari sa kanilang puso at isipan ay nagbunga po ng kawalan ng pangitain. Mahalaga po ang pangitain, mga kapatid, upang magawa natin ang pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Ang krisis na nararanasin natin ngayon, nagdudulot po yan ng matinding takot at pangamba sa atin. At maaring marami po sa ating mga kapatiran, mga kababayan, ay nawawala na rin ng gana sa buhay, nawawala na ng pag-asa, at unti-unti nang namamatay yung pangitain na ibinigay o inilagay ng Panginoon Diyos sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Alam niyo mga kapatid, isa sa bunga ng muling pagkabuhay ng Panginoon Hesukristo ay yung muling buhayin ng ating mga pangitain, muling pag-alabin ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sa umagang ito, ang panalangin ko, makamtan natin ang bagong pangitain sa gitna ng krisis na ito. Tayo ay makapagpatuloy sa ating mga paglilingkod, sa ating pagmiministeryo at pagmimisyon kasama ng nabuhay na Kristo. Ano po ba ang idinudulot sa atin ng pangitain o ng vision? Ang una po, mga kapatid, ay ang vision o pangitain ay hahatakin po tayo paabante. Hihilahin po tayo pasulong. Ang sabi po ni Andy Stanley sa kanya pong aklat na Visioneering, nais ko pong basahin sa inyo, visions are born in the soul of a man or woman who is consumed with the tension between what is and what could be. Kung ano yung kasalukuyan, patungo doon sa kung ano ang pwedeng mangyari. Meron pong tensyon sa pagitan ng present at ng future. Sa pagitan po ng krisis na nararanasan natin ngayon at sa magandang bukas na inilalaan sa atin ng Panginoong Diyos. Ang vision po, mga kapatid, ay tutulungan tayo upang makapagpatuloy tayo sa ating paglakad, sa ating patuloy na paglilingkod kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ho, ang tanong sa atin ngayong araw, ano po ba yung mga bagay na humihila sa atin paabante, humihila sa atin pasulong? Kung natatakot tayo at nangangamba, ang nabuhay na Kristo po, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng mga bagong pangitain, magtatanim sa ating puso ng mga malilinaw na larawan ng magandang bukas na inihahanda niya sa bawat isa. Pangalawa po, mga kapatid, ang pangitain ay nagdudulot sa atin ng lakas, ng tapang para tayo lumaban. Visions
makes us to fight, mga kapatid. Ang pangitain po ay nagbibigay sa atin ng kakayahan para hindi tayo sumuko. Kaya ho, nung sinabayan ng Panginoong Hesukristo yung kanyang mga alagad, nakilala nila siya nung nagpira-piraso na ng tinapay ang Panginoong Hesukristo. Doon lamang nabuksan ang kanilang mga paningin at doon nila nakilala, ito nga pala si Hesukristo, ang Mesyas na nabuhay muli mula sa mga patay. Nabuhayan po sila. No? Susuko na sila eh. Babalik na po sila sa kanilang dating buhay, sa kanilang dating mga trabaho, palabas ng Jerusalem. Pero doon po sila sinasabayan ng Panginoon sa mga panahon na sila ay nagugulumihanan, sa panahon ng kanilang kabagabagan, sa panahon na sila ay nalilito, sa panahon na sila ay natatakot at nangangamba. Yun din po ang panalangin natin sa araw na ito, na samahan tayo ng Panginoon Diyos ng nabuhay na Kristo sa mga daan ng ating kalituhan, sa mga daan ng ating kalungkutan, sa mga daan ng ating pangamba, daan ng takot. Doon niya buhayin muli at pagningasin ang mga pangitain at pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos upang tayo'y magpatuloy. Huwag tayong sumuko, ipagpatuloy natin ang laban, ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Kanya. Sabi po ni Andy Stanley sa kanyang libro, anyone who is emotionally involved, frustrated, brokenhearted, maybe even angry about the way things are in light of the way they believe things could be is a candidate for vision. Visions form in the hearts of those who are dissatisfied with the status quo. Nagpapatuloy tayong lumaban sapagkat meron tayong gustong abutin. Meron tayong gustong kamtin. Ayaw natin ng ganitong sitwasyon. Ayaw natin na merong mga namamatay dahil sa pandemya. Ayaw natin na maraming mga frontliners ang nagbubuwis ng kanilang buhay. Ayaw natin na sa gitna ng lockdown ay marami ang nagugutom. Ayaw natin na sa gitna po ng ECQ, extended na ECQ, ay hindi po naibibigay sa atin ang tamang serbisyo na nararapat para sa mamamayan, lalo't higit sa mga mahihirap, sa mga marginalized sectors ng ating society. Kaya po tayo nagpapatuloy, lumalaban po tayo. Kaya marami po ang nagsasakripisyo, marami po ang nagpapatuloy sa kanilang sinumpaang tungkulin at responsibilidad. At ang panghuli po mga kapatid, ang pangitain, tutulungan tayo nito upang manatiling tapat hanggang wakas. Visions keep us faithful, mga kapatid. Sabi po ni Andy Stanley, vision carries with it a sense of conviction. Anyone with a vision will tell you this is not merely something that could be done, this is something that should be done. Manatili tayong tapat hanggang wakas. Kung ano yung binigay sa atin na mga pangako ng Diyos, mga pinakita sa ating magagandang larawan at pangitain, panghawakan po natin ito. Kaya po, nawawala yung takot, yung pangamba eh. Kaya yung dalawang alagad ng Panginoon Hesukristo, nung nakilala nila si Jesus, nung nakasama nila ang Panginoon Hesukristo, yung nagkaroon sila ng ibang damdamin, nag-aapoy ang kanilang damdamin, uminit muli yung kanilang pananampalataya, yung kanilang desire na maglingkod, bumalik po sila sa Jerusalem. At kinatagpo nila ang ibang mga alagad. At yun na po ang hudyat na magpapanibago silang sigla, magpapatuloy sila sa kanilang pagmimisyon. Kaya po mga kapatid, panghawakan natin sa araw na ito, ang pangitain ay tunay na makakatulong sa atin upang tayo umabante, upang tayo sumulong. Ang pangitain ay tutulungan tayo lumaban at tutulungan tayong maging tapat hanggang wakas. Buksan nawa ng Panginoon Diyos ang ating mga paningin at makita natin ang magandang umaga, magandang bukas na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Banal at dakila naming Diyos, pagpalain niyo po lahat ng aming pong mga tagapakinig, ang lahat po ng mga nanonood ng programang ito, ang lahat po, Panginoon Diyos, na naaabot ng ganito pong mga gawain. Ikaw po ang mag-ingat sa kanila. Buksan niyo po
ang kanilang mga mata ng pananampalataya at makita nila na hindi dito po magwawakas ang aming pong buhay, kundi mananatili ito. Meron kang inihahandang magandang bukas sa bawat isa. Salamat sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, sa panibagong pag-asa, panibagong araw, panibagong bukas, panibagong buhay, panibagong pangitain, Panginoon. Para sa taong ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, igawad niyo po sa bawat isa sa amin ang iyong mahalagang bendisyon. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po mga kapatid, at muli ang kapayapaan na nabuhay na Kristo ang sumainyong lahat.